Magandang hapon sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Ginang Irish Dayaganon. Nandito po ako ngayon para ibahagi ang aking nagawang maikling kwento. Ang pamagat ng aking maikling kwento ay tungkol sa padala ng padala, wala namang napagawa. Ang kwentong ito ay tumatalakay sa isang pamilya na kung saan ang asawa ay pumunta sa Maynila para magtrabaho upang may panggasto ito sa kanilang mga anak at para makapagawa na din ng bahay. Ang magpamilyang ito ay may 2 anak. Lahat ay lalaki. Ang panganay ay nagkaedad ng 5 taon at ang bunso naman ay 3 taon. Ang trabaho ng kanilang ina ay ang pagbebenta ng banana Q at may maliit na tindahan na may puhunan na nagkakahalagang 1,000 lamang at ang ama nila ay isang rubber topper at ang kita nito ay hinahati pa sa may-ari dahil wala silang sariling sakahan. Minsan ay sumasideline ito. Ang ama pala nila ay sobrang higpit sa kanilang ina. Sabihin na lang natin na sobrang siloso at ang malala pa dun ay laging nakakwarantin ang kanilang ina dahil hindi ito pinapalabas ng bahay. Nais man tulungan ng pamilya ng babae pero hindi ito ginawa kasi alam nila na kung tutulungan nila ito, lalong papagalitan ito. Ang mahalaga ay pinapakain ng tama dahil sa hindi sapat ang kanilang kinikita, napag-isipan ng asawa na pumunta sa Maynila para magtrabaho doon bilang isang kasambahay. Alam naman natin na mahirap sa isang ina na iwanan ang anak, pero ginawa niya ito dahil kailangan din. Tumulo ang luha niya dahil alam niya na matagal pa silang magsama ulit. Kaya ang mga bata ay naiwan sa ama. Minsan, ang mga bata ay pumupunta sa kanilang lola para makipaglaro din sa mga bata. Ang bunsong anak ay malapit sa kanilang tita. Sa tuwing umuwi ang kanilang tita ay agad itong magtungo sa kanya. Kaya nagpapasalamat ang ina na may kapatid siyang handang mag-alaga sa kanyang anak kahit minsan lang. Makalipas ang ilang buwan, ay nagpadala ito sa kanyang pamilya para mabili at matugunan ang kanilang kailangan sa pang-araw-araw. O nga pala, ang kanyang amo ay sobrang higpit sa kanilang mga katulong. Nais man niyang lumabas o mamasyal, hindi ito pwede dahil nga hindi pa nawawala yung COVID na sakit. At kailangan bago ka makapagsimula sa trabaho ay makwarantin ka pa ng ilang araw at dapat ay lagi kang nakasuot ng mask. Ang hirap ng kanyang buhay doon. Hindi gaano sila pinapahawak ng kanilang cellphone at kinukuha ito sa kanila. Makakatawag lang sila sa kanilang pamilya pero hindi ito gaanong katagal. Minsan sa gabi ay may trabaho sila. Pero kahit ganoon pa man ay tiniis niya ito kasi iniisip niya na para ito sa kanyang mga anak. Isang araw ay may nakita siyang conversation ng kanyang asawa at ang babae niya. Ang babae ay kadugo lang namin pero wala lang yun sa kanya, pinapalipas lang niya yun. Ang sabi ng lalaki ay matagal na daw silang hiwalay ng kanilang asawa, mahigit 5 buwan na. Hindi alam ng babae na hindi pa sila hiwalay, nasa komplikado na relasyon lamang. Hindi lang isa kundi 2 beses niya ito nahuli na ng babae, puro kamag-anak din. Ang hirap no, ikaw na nagtiis para sa kanila, ikaw pa yung lulukuhin. Pinagdududahan pa na ikaw yung ng lalaki. Sabihan ka pa na alam ko dahil hindi mo yan pinapadala lahat ng sweldo mo kasi pinapadala mo yan sa kabit mo. Kaya siya padala ng padala, hindi niya alam kung saan ginagasto yung pera. Sabi pa ng lalaki na nakabili na daw siya ng mga gamit para sa bahay. Tapos kumuha siya ng motor para daw may sasakyan sila sa paghatid sundo sa pangalan nila na nag-aaral. Ito naman si asawa, masaya dahil nga nakabili na ng gamit para sa bahay. Pero hindi niya alam na yung mga pinapadala niya ay linulustay lang. Makalipas ang ilang taon, ay lalong nagkomplikado ang kanilang relasyon dahil sa patuloy na pangluloko ng lalaki. Pati mga kapatid ng asawa niya ginagawa ng istorya upang magkagulo ang aming pamilya. Si asawa naman hindi nakikinig sa mga kapatid. Laging pinapayuhan na huwag mong ipadala lahat ng sweldo mo. Mag-iwan ka para sa iyo in case of emergency.
Pero hindi pa din siya nakikinig at ngayon pinapauwi siya ng kanyang asawa dahil gusto nito na ayusin yung kanilang pamilya. Siyempre, hindi agad nakauwi dahil nga walang pera na naiwan sa kanya kasi lahat pinapadala niya ito. Ngayon, napakalaking problema ang sumalubong sa kanya dahil nalaman niya na ang mga gamit para sa bahay nila ay ibinebenta ng kanyang asawa. At ginawan siya ng istorya na siya daw ay hindi nagpapadala ng pera, 5 buwan na. Yan yung istorya ng lalaki at sinasabi pa ito sa ibang tao. Feeling victim ang lalaki pero alam ng mga tao na hindi totoo yung sinasabi ng lalaki. Parang may tama ang lalaki. Hindi man lang napaayos yung bahay para pag uwi niya may mauwian siyang bahay. Balikan natin yung istorya na pinapauwi siya ng lalaki pero hindi siya nakauwi. Dahil nga hindi siya nakauwi, ang lalaki ay nagbalak na pumunta sa Maynila para daw maghanap ng trabaho doon. Buwan ng Pebrero, pumunta ang lalaki sa Manila. At ang mga bata ay iniiwan sa kanyang sa kanyang lola. Ni ultimo isang butil ng bigas, walang iniiwan yung ama at walang perang iniiwan. Sabi ng ina ng mga bata, nagpadala ako ng pera sa kanya para sa mga bata. Ang tanong ay saan yung pinapadala mo? Wala namang binibigay na pera ang ama. Marso 23, 2020, nakauwi na siya galing Maynila. Masaya siya na nakauwi, nakikita at nakakasama niya ang kanyang mga anak ng kanyang anak sa kanila, ng kanyang mga dinaranas ng mga problema. Ngunit sa ngayon, sa kanyang ate, muna siya nakatira dahil wala pa siyang bahay na pwedeng matitirhan sa kadahilanan nga na hindi napagawa ang kanyang bahay. Dahil ginagastos lamang niya ang pera na kanyang pinapadala. Ngayon, gusto niyang makuha ulit yung pera para siya na lang ang gagawa ng paraan para makapatayo ng bahay. Hanggang ngayon, naghihintay pa siya at nagbabaka sakaling isauli ito sa kanya. At tapusin ang kanilang relasyon sa maayos na usapan. Bilang isang ina, gagawin ang lahat para lang sa kinabukasan ng anak. Maraming mga pagsubok na darating dapat laging handa kung anumang maging pwede mangyari. Sa mga lalaki na hilig mangloko ng asawa, sana'y may konsensya din kayo. Hindi madali sa mga babae na maghanap buhay sa ibang lugar na lalo na kung ganyan yung ugali ng lalaki. At dapat makinig sa mga payo ng mga magulang at kapatid dahil sila lang din yung pwedeng malapitan at mahingian ng tulong kung tayo ay nasa kagipitan. Yun lang po.